Okay, okay. So, good evening, no? Mayong gabi sa tanan aton nga tagpalamati diri sa aton nga programa. Diri sa aton nga programa nga opinion mo, i-share mo, no? So, ang ini inyo nga alagad, no, si Abian Donald Martinez, kag sa gihapon mga kabyanan, magapadayon kita sang aton nga programang opinion mo, i-share mo, no? Kung may ara ka mo dira nga mga panamyaw, no? O kung sa may ara ka mo dira nga gusto nga idugang, no? Pwede ka mo diri ka tawag sa aton nga number, no? Diri sa aton nga sa radio listeners nato, no? 0981-4105-330, no? Mga kabyanan, pwede ka makaparticipate, no? Diri sa 0981-4105-330. No, sa aton nga mga kwan man, no? Sa aton man nga mga nagatanaw sa aton sa Facebook, no? May ara kita da number sa aton screen, no? Makita yun na da sa right side, no? Sa screen. Pwede ka mo ka text o kung katawag sa inyo nga mga pagpanamyaw, no? So ang aton nga pag-istoryahan sa buong mga kabyanan, no? Ang Israel, no? Ang matuod nga katawhan sang Dios. So before kita magasugod mga kabyanan, no? Mga muyo anay kita, no? Kag bago kita mag-start sang aton nga programa, no? May ari naga-request nga gusto niya siya magapangamuyo. Ang aton isa sa mga kwan. Okay, sa aton isa sa mga listeners. Good evening. Hello. Hi. Good evening. So, willing ka magpangamuyo man? Hello. Mayong gabi, ho. Nag-request ka nga ikaw magpangamuyo. So, ako mangamuyo kita, ma'am, no? Una, sistema sang aton nga pagpangamuyo, dayawon naton ang Dios na pagkatapos naton dayaw ang Dios, no? Magpasalamat kita sang iyang ginhatag sa aton nga gugma, no? Sa iya tanan nga gin-provide sa aton. Pagkatapos na mangayo naman kita dayon, no? Kung ano man imo pangayoon mo, no, sa Ginoo, sa public nga pangayo kag magpasalamat dayon, no. Pagkatapos pasalamat, mangayo sang kapatawaran sa mga sala kag tapos maamin kita. Amoy na ang aton nga pagpangamuyo. Okay, so pwede ka makasugod sa pagpangamuyo, ma'am? Hello? Go ahead, ma'am. Go ahead. Hello? Okay, nagadula-dula. Imot signal, pangita ka na isang signal, no? Para maka-start kita pangamuyo. Nangamuyo kita. Sige, go. Okay lang sa signal? Yes, sige, padayon. Padayon lang. Okay. Nangamuyo kita and being the presence of our divine guidance and as the Holy Spirit to dwell in us. Dayawon ang Diyos na Amay para sa palamitan o Diyos na Anak sa dambalaan ng Espiritu Santo, the Triune God, which is united in one purpose to save us. Thank you so much, Lord, sa pagkakataon, sa opportunity, sa opinion mo, share mo, program, dito sa lifelong song program, which is this program, which is ministry na ito, has so committed and to seek and find to seek and save the Lord. So, yung mensahe na is building our faith in God and restoring Sabbath keeping. The
That's why we need to support this program. Our Almighty God and Savior, thank you so much for all the blessings that will also at the God, not only in good times, but also in bad times as well. Because ining mga Pinoon, give us strength, mga pagsubok lamang in life. Kala ko dati, pinabayaan mo na kami, God, pero di mo kami iniwan in times of trouble and suffering. Kala ko wala ka, pero nagdan ka pala. Pang question sa gutang, Jesus our Savior, thank you sa lahat, sa guidance, sa comfort, and your caring, sa Holy Spirit, na nag-help para ma-overcome namin ang sufferings in life, just like that yung sinabuhi. Habang may buhay daw may pag-asa, just pray and never give up. Lord God, and Diyos, buhay ko'y alay sa'yo. Your will be done. God, please forgive us in our sins committed sa buhat sa tulong kung sa pamuna-huna. Ito nga na ikaw, Ginoo, wala ito nisisara nga may mahimo. O aming Panginoong Diyos, salamat talaga. And hindi naman ako na-expect na sagutin mo, Lord, yung mga prayers ko directly. Sometimes, nag-ask tayo na i-grant agad ni God yung mga prayers natin. But sometimes, it is not now. Maybe later or tomorrow, I will grant if makabubuti sa'yo. If makapasama yung hinihiling mo sa prayer, maybe God doesn't grant the prayer request. Pero hindi na kita mag-give up na mag-pray always. Kasi sabi nga sa 1 Thessalonians, pray without ceasing daw. Hindi kita mag-untat pangamuyo. And a true and faithful prayer unlocks servant's case. Just wait, ng right time. Sabi daw, sulat sa idot gabi ng kumod. Ang mga kabudlay, nakuntisin ng kinabuhi sa gaislan ni Jesus sa kalipay. Pagdadayawan ng Diyos na Amay, Anak, sa Dalaan ni Espiritu Santo, in mighty name of Jesus Christ, our Savior, we trust and pray. Amen. Amen. Okay, so thank you very much sa aton nga nagpangamuyo, mga kabyanan, no? Kay naga-request din siya, mga kabyanan. Naga-request din siya nga magpangamuyo, no? So gintagaan naton sa tsansa nga maka pangamuyo, mga kabyanan, no? Makatagaan man naton sa kay gayunan nga maka public prayer siya, no? So thank you very much, no? Ang Ginoo na iya ang magakuan, no? Ang Ginoo na iya, mga kabyanan, ang intindi, no, kung ano man ang aton nga mga ginapangayo sa iya, mga kabyanan, no? Sa padayon lang, no? Padayon lang kita sa pagdangop sa Ginoo. Okay, so magatuon kita, no, sa aton nga mga listeners, sa radio listeners naton sa WR 360, no, 91.5, no, Vines FM, no, sa aton nga mga radio listeners, no, kung gusto niyo nga mabatian iniliwat ang aton nga pagtuon, no, sa sining gabi, no, pwede niyo malantaw sa gihapon ini didto sa aton nga Facebook page, no, dira sa Revelation Ministry Abyan naton nga Facebook page, no, makita niyo ini, mga kabyanan. So pwede nyo na ito malantaw liwat, no, kung gusto nyo sa aton mga radio listeners na, no, sa 91.5 Vines FM. Okay, so magapadayon kita sa pagtuon sa aton nga pagatunan subong Israel ang matuod nga katawhan sang Dios, no? Wala na sang iban, mga kabyanan, nga katawhan ang Dios, no? Kundi ang Israel lang gid,
no? Kag sila man ang ginpromisahan sang Dios sang kaluwasan, no? Kita ya wala kita mapromisahan sa kaluwasan, gindugang na lang kita. Ato na karon pagatunan mga kabyanan ang aton nga punto na hanungod sa katawhan sang Dios. Sino ini ang katawhan sang Dios? No, kay damo ga claim sini mo. Mga kabyanan, damo ga claim sini sang nga sila ang matuod nga katawhan sang Dios. Sino gid ini sila, no? Matuod bala nga diri lang sa bag-ong testamento or sa New Testament lang makita ang mga matuod nga katawhan sa Dios. Sino gid ya ang matuod nga katawhan sa Dios, no? So mga kabyanan, ang aton pagatun-an amo ang Israel ang matuod nga katawhan sa Dios. Nga man nakasiling kita Israel ang matuod nga katawhan sa Dios, no? Kay sang una, no, sa panahon ni Abraham, no, mga kabyanan, amo ni sila si Abraham ang gintagaan sang everlasting covenant, no? Kung aton pagatun-an ang Biblia mga kabyanan sa Genesis 17, no, sa iya ginhatag ang walay katubtuban nga katipan sang Dios, no? Muna ginasiling nga everlasting covenant nga ang tanan nga tawo pakamayuhon, imol, manggaranon, hilway o ulipon man, no, o kon ang bugos nga nasyon o bugos nga kalibutan, no, pinaagi kay Abraham malabot sa aton tanan ang kaluwasan, pero sinugid ang matuod nga katawhan, no. Te karon ang muna gani nga ga-claim ang Kristiyano, no, nga kami ang matuod nga katawhan sang Dios ini nga sa panahon niya sang Kristiyano ya amo niya ang mga tao yang gintubos ni Kristo ni mga Kristiyano, no. Ti sino ining mga Kristiyano, no? Kag ano ang kahulugan sang Kristiyano? Kay kun aton pagatun-an ang kahulugan sang Kristiyano, amo ini sila ang mga tao nga nagasunod sa kay Kristo, nagatuman kay Kristo. Amo na nga tawag sila sa nga Kristiyano sila mga kabyanan. Ti inibala nga Kristiyano, amo ni siya ang ginhalinan sang katawhan sang Dios, no? Sila bala ang matuod nga katawhan sang Dios. Pa o si saon naton sa diin nagsugod, no, ang katawhan sang Dios nga nagtukod ang Ginoo sang katawhan sano ina gisugod. Aton pagatun-an mga kabyanan, no, ang term nga Kristiyano, no, ang nagatawag sina sang Kristiyano, hindi ya mismo ang mga tawo nga nagatuman sa kay Kristo, kundi iba niya nga tawo ang nagatawag sa ilaya nga ang nagatawag sa ilaya nga Kristiyano, no. Hindi ya sila mismo amo ang nagatawag sa ila nga Kristiyano. Kag makita lang nato na sa Biblia ang term nga Kristiyano, kag ang nagahambal na hindi ya ang Kristiyano, kundi ang iba niya nga tawo nga nagapati nga ikaw nagatuo sa kay Kristo kag gintawag ina nga Kristiyano. Ining aton nga ginatun-an mga kabyanan, gintun-an na naton ni previous diri sa radio, no. Pero gusto naton nga ining pagtuon i-live naton tungod gusto man naton malabot man ang mga lugar nga hindi bala malabot sang aton nga local radio, no. So aton ini ginatun-an nga para malabot man to ang mga malayo nga lugar, no. So makita naton da sa Binuhatan 11, no, 11:26, no? Hindi ya sila mismo ang nagtawag sila nga mga Kristiyano. Dira mo mabasa ang term nga Kristiyano, pagpanawag nga Kristiyano. Pag hindi ya mismo ang Kristiyan nagtawag sa ila kaugalingon nga sila ang Kristiyano. Dira man sa Binuhatan 26, no? Chapter 6 verse 28, no? Nga ang term nga Christian ara man dira naton makita. Kag diri sa 1 Peter chapter 4 verse 16, no? Inang verse nga ina dira naton makita ang mga term nga ginasiling nga Kristiyano, no? Kay kun aton mga kabyanan usisaon ang kasaysayan sang Israel dito sa kapanahonan ni Moses, no? Sa pagkatapos na sa kapanahonan ni Abraham, no? Sa kapanahonan ni Isaac, no? Sa kapanahonan ni Jacob,
Kag sa kapanahona ni Jose, no, sa iya mga 12 ka utod, kag naging ulipon sila dito sa sulod sa Egypt, mga kabyanan, amo ato ang pagtukod sang Ginoo sa ila. Kag gintawag ina sila, mga kabyanan, iglesia sa kamingawan, no. Amo ina sila original. Ti sino ina sila? Ang mga kaupod ina ni Moses sa kapanahona ni Moses. Ti gintoy-toyan ina sila sa Ginoo, ginpagwa ina sila sa Egypt kung aton pagkatunan da ang Biblia. Dako nga mga milagro ang gingamit sa Dios para ina sila mapagwa sa Egypt. Kag yan madamo nga milagro ang ilang nawitnessan, no, dito sa panahon nila, no. Kay bisan pa ang ilang pagkaon dito, wala sila problema to kay ginpakaon sila sa Ginoo, no. Ginpakaon sila dito sang mana, no. Wala na kita sa nakabalo kung anong itsura sa nasang mana, no, literal, no, ato na nabasahan sa Biblia, gagmay nga mga butil, kag ginapamulot nila ina mga kabyanan, no. Every Friday ginadubli nila ina kay pag-abot sa Sabat, hindi na wala nagaulan sang mana, na amo ina pagatipan sang Dios sa ila. Kag hambal gani diri sa Salmo, no, kun ato pagbasahon ang Salmo, 136 chapter 10 chapter 136 verse 10 to 12, no, kung aton dira pagabasahon, iya ginahigugma ang iya katawhan sa wala katapusan, no. Inang katawhan nga ina tubtob hasta sa langit ang pag-atipan sang Dios sa ila magapadayon. Wala iya katapusan mo na ganing everlasting covenant ina sang Dios kay Abraham. Inang pag-atipan sang iya kaliwat. Yung kaliwat ni Abraham, amo ni ang matuod nga katawhan sang Dios, no. Sa Isaiah 52:10, no, ginpakita da sang Dios ang iya gahom, no. Kag ang sa tanan nga nasyon, kung paano iya ginaluwas ang iyang mga katawhan da sa mga giyera, no. Pras ning giyera yan da sa Israel ni wala ni pagkaperdi, no. Madako lang ang damage. Tungod kung halimbawa, hindi sila naging matutom, kag naging manilapason sila, mga kabyanan, dako lang ang collateral damage sa ila sa gera. Pero hindi sila mapirdi, no? Kaya ginatuganan na isang Diyos na sila yan. Gituganan na sila sa pagpalangga sa Diyos sa walay katubtuban dira sa Isaiah 52:10, no? Kag diri sa Salmo 58, 1 hasta Diyos, ginpakita sa Dios ang bug-os nga nasyon, no. Ginbuligan kita, ginbuligan ina sila para magdaog. Amo ina every time nga maggera sila, pras nianda damo sila kontra, hindi na sila mapirdi, no. Biskan pila pa ang magpuli sa ilas na mga kabyanan, wala na pagkapirdi kay ang ang covenant sa Dios, ang promesa sa Dios kay Abraham everlasting, walay katubtuban. Biskan naging manilapason ina sila, mga kabyanan, padayon gyapon na sila nga ginatipan sang Dios. Amo ini sila ang matuod nga iglesia sang Dios, no. Iglesia ni Kristo. Okay. Sa Jude chapter 5, no. Makita ko nato na pagabasahon, ginluwas da sang Ginoo ang iyang katawhan, no, sa Egypt. Hambal dira sa Jude 5, no. Pero sa ulihi ginpamatay sang Dios ang iban sa ila, no. Kita mo to, ang nakasulod lang dito sa dutang saad muna ang balidyod diri, no, nga ginpamatay sang Ginoo ang mga katawhan, no, nga wala nagtuo sa iya. Ti ang mga nagaedad bala kan, mga kabyanan, mga nagaedad 20 pa ubos, amo ni sila ang wala gintugutan, no, nagkalamatay ini sila sa dalanon. Ti ang nakalasulod lang sa dutang saad, amo ini ang mga tawo nga amo ining mga tawo nga gaedad sang 20, no. Pero ginatipan ina sila sang Ginoo hasta bisan si Moses gani way gintugot sang Ginoo nga makasulod sa dutang saad, mga kabyanan, no. Okay. Amo ina, mga kabyanan, no, nga makita naton dira nga ang pagluwas sang Dios sa iya katawhan sa tanan nga away, kung nagakapirdi man sila tungod kay naging manilapason sila, pero every time nga naging matutom ini sila, gadinaog ini sila sa tanan nga away, no. Sa damo-damo nga away nga ila naguman, biskan tubtob subong, wala ni kakapirdi, no. Kung nadumduman naton ang Israel nag-away sa tong 1967,
inang Yom Kippur nga war no 1967, apat na sa to ang nagkuan no, nagira Lebanon no, Syria, Jordan kag Egypt, apat ina sila mga kabyanan, pero nagdaog sa gihapon sila. Kita man na kay bala mo ang Dios ya magpromisa mga kabyanan, paghambal everlasting covenant niya, wala na nagabaylo or wala saya nagabago no, lain niya sa aton nga kung kisa magtugaan kita subong. Kung ara na gani, labi na kung nagatugan man nga, pautangon man kita, tapos pag-abot natin to, gintuganan ka na, pag-abot to, hindi ka manggali pautangon na, amoy na yan sa aton, dre, no? Wala kita yakapihuan ang tao ya nga magatugaan niya, wala na yakapihuan, pero ang Ginoo magtugaan, nagkatabo kaya mga kabyanan, amoy na, nga biskan ano nga inaway, gadinaog ini sila, no? Biskan ano pa na yan da, biskan pila pa da makuan sa ila no, magapuli sa ila dira sa gera subong dira sa Hamas kag Hezbollah kag Iran o sino pa da mag-aaway sa ila, wala ini sila pagkaperdi tungod makita naton sa istorya sa kasaysayan sa Israel no, kasaysayan sa mga katawan sa Dios nga protektado ina sila sa Ginoo, ginaproteksyonan ina sila sa Ginoo mga kabyanan, wala na sila gipabayaan no. Kung ano man, kung naglalapta sila sa to, no? Tungod sa ilang maging manilapason. Kag inaging tagna man ina mga kabyanan ang ilang paglapta, no? Ato naging tunan sa to nagligad nga semana, tungod naglapta sila, tungod kay naging manilapason sila, no? Madamo Babylonia, no? Gin slave sila dito pila ka tuig, no? Kag hasta gid nakalabot sa Ottoman Empire no, ng iyasang kwan ang katapusan nga nag-ulipon sa ila no, nagyagera sila, nagsakop sila ining Ottoman Empire ining dira sa kwan no, sa Turkey no, sa Turkey mga kabyanan. Okay, so may cooler kita mga kabyanan no, dali lang gid ato na naitagaan sini importansya no. Okay, good evening. Hi, Good evening. Yes, ma'am. Go ahead. tawag po kayo, sir. Yung sa chosen people, Oh. yung makikilala tuwing na sa Diyos kung sinusunod nila yung sampung utos. Kasi si God, meron nang pinili, which is the chosen people by bloodline. Yung Israel, which is by blood, sila yung mga descendants ni Abraham, ni Father Abraham. Yung seed ni Abraham nga, in-bless ni God, nga niya sa everlasting promise and covenant. Napakamaayudan niya yung mga, yung bloodline, yung mga descendants ni Abraham, which is Israel mga one Jacob. Si Jacob, tapos in-bless with it. Tapos naging Israel by bloodline. So, ang Go ahead. The vertical salvation, which is choosing people lang yung yung masisave, which is vertical. Tayo naging mga Christians naman, by spiritual, tinatawag yung spiritual Israel, the feeding draft, nang binigyan tayo ng pagkakataon ni God na ma-save by horizontal salvation. Kasi dahil sa kanyang blood, yung horizontal salvation kung saan meron tayong pagkakataon na maging na in-offer ni God ang salvation para sa lahat. Oo. Ganon. Okay. Pero spiritual Israel ang tawag dun sa ating na Christian. Yung Israel naman is by blood. Dahil yung bloodline ng seed ni Abraham, which is the chosen people. Pero hindi nila inaccept yung salvation na din-spread na ni Paul. Na naging na-save also by the cross. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much sa imong opinion, no? Ang galing ang opinion mo i-share mo, no? Basta may mga opinion ka mo da, tawag lang ka mo din sa aton na number, no?
May dugang kamo sa aton nga pagtuon diri sa kasaysayan sa Israel nga aton nga ginaistoryahan na. Okay, balikan nato ang aton nga ginaistoryahan, no. Amo ina nga ginatipan giniinislaya mga kabyanan. Every time nga nagalapas sila sa kasuguan hambal sang aton nga koler yanda, no. Every time nga maglapas sila sa kasuguan, nakuan sila, no? Ginabihag sila, ginaulipon sila sa kaaway, no? Amo ina nga naglalapta sila sa una, nagbalik lang na sila, no? Napukan ang Israel, no? Every time nga nagakapukan ina sila pero wala na sila gipabayaan sa Ginoo, no? Kay nagkakapirdi na sila kung nagakapukan sila pero tungod ang everlasting covenant ni Sang Dios kay Abraham nagapadayon, ginabalik naman sila gyapon dira sa ilang posisyon, no? Kag ang Ginoong Hesukristo gintugaan ini nga para nga pagaluwason ini sila mga kabyanan, no? Okay, so amo ina nga hambal gani diri sa hambal diri sa Mateo 1, no? Bala amo ini sila ang ginluwas ang Ginoo yang nga mga katawhan, ini sila ya, no? Wala kita ya labot yang mga hintil, no? Kita nga mga hindi ya Hudyo, wala dapat kita ya sang kaluwasan, no? Pero tungod sang gugma sang Dios pinaagi sa kay Abraham nga gingamit sang Dios nga bilang abyan sang Dios si Abraham. Kita subong may kaluwasan na, no? Biskan ano man ang imo sala, biskan ano ka kalaot, once nga maghinulsol ka sa Ginoo kag magatuo ka kay Kristo, mga kabyanan, may ara kita kaluwasan. Kay bala mo sa pagkadto ni Jesus Christ diri, no? Nagpakatawa si Jesus Christ ya para ya sa iya katawhan. Di basahon naton bala, no? Diri sa Matthew chapter 1 verse 20, no? Permita lang ni ginabasa pero kanami abi mo. Hambal diri, oh. Samtang ginahuna-huna ni Jose ang iya nga himuon, pakita sa iya sa damgo ang anghel sang Dios sang Ginoo nga nagasiling, Jose, no? Kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok nga magpangasawa kay Maria ngaman, no? Kay bala mo si Jose sa to, pagkabaloy nga nagbubusong si Maria nga wala ya pamatandog, hindi naalangan sa, no? Pero hambali hindi ka mahadlok mag-asawa kay Maria kay nagabusong na siya paagi sa Espiritu Santo. Manang hambal dira si Maria nagabusong sa Espiritu Santo, manang hambal sa iya sang anghel. Pero kag hambal sang anghel, no, diri sa 21 verse 21 sa chapter 1 sa Mateo, magabata siya sing lalaki kag ngalanan mo ang iya bata nga Hesus kay luwason niya ang iya katawhan, no, sa ila mga sala. Di mo na sino ini ang katawhan nga pagaluwason ni Jesus Christ, no? Kita bala ini, no? Hindi makita katawhan kag kun wala si Kristo, hindi kita katawhan sa Dios. Hintil kita ya, wala kita ya kabahin sang kaluwasan. Ang iya ya ginluwas ya dere, no? Ang iya katawhan. Amo na iya mga kabyanan, hindi kita ya kabahin sa kaluwasan di, wala kita ya kumbaga sa kuan nagakabuhi kita kuno hambal sa aton nga lesson mala sa nangligad sa aton nga pagtuon sa aton lesson study nga nagakabuhi kita ya sa kadudulman, no? Nagakabuhi kita ya sa kadulom, no? Wala kita ya nagakabuhi sa kapawa or wala kita ya nagakabuhi sa kamaturan kay ang kamaturan kag ang kapawa iya lang na iya sa mga katawhan sa Dios muna nga nagpakamatay si Jesus Christ sa ilaya, no? Hindi sa aton pero nga man kita naging kabahin muna aton pagatun-an, no? So ini mga katawhan, ini mga kabyanan, sari sini ang pagpanawag sa Biblia sini sa ila, no? Ining katawhan, no? Ginatawag ini silang iglesia sang kamingawan, dira makita ina sa chapter 7 verse 38, no? Damo ini pagpanawag, no? Ini sa ila. Ginatawag man na sila dira sa Book of Deuteronomy chapter 28 verse 9, no? Ginatawag ina silang balaan nga pungsod, no? Holy nation, no? Ginatawag ina sila nga holy nation or balaan nga pungsod. Diri sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, no? Gintawag ina sila nga pinili putli nga babayi. Nakibala mo ang babayi ginasimboluhan ini mga kabyanan sa iglesia, no? Suno sa aton nga pagtuon, no? Nga ang Biblia ginasimboluhan ini sa iglesia
kag gintawag ini ang katawhan sa Dios nga putli nga babayi, no? Okay, diri sa 1 Timothy naman mga kabyanan 3:15, no, ginatawag naman ini sila sang iglesia sang Dios nga buhi, no? Damo-damo ini pagpanawag sa ila, no? Diri sa Hebreo naman gani, no? Chapter 3 verse 5 to 6, gintawag ini sila panimalay sang Dios, no? Diri naman, no, damo-damo binhi ni Abraham, no? May iglesia ni Kristo, may ara iglesia ni Kristo sa kay Hesus, may iglesia sa Dios kay Hesus Kristo, no? May ara nga iglesia sang panganay. Damo-damo ini ang pagpanawag sining mga katawhan sang Dios nga ginatipan sang Dios dito sa kamingawan. Dito sa panahon ni Moses, gintawag ina sila sa Roma 16 nga iglesia ni Kristo, no? Hindi niya iglesia ni Kristo nga lokal, no, mga kabyanan, kundi iglesia ni Kristo nga dito ya sa Jerusalem, no? Dito ya sa Israel, dito niya ang iglesia ni Kristo nga matuod nga iglesia. Kay damo-damo nga daan niya ga-claim nga iglesia mo, no? Sari-sari kila nga pag-claim nga sila kuno ang matuod nga iglesia, no? So, ang matuod nga iglesia, sila ya ang amo ang gintagaan sang kasuguan sang Dios. Amo na ya ang katawhan sa Dios. Ang matuod nga katawhan sa Dios, amo ni sila ya ang gintagaan sang kasuguan. Kag makita ina sa Book of Deuteronomy chapter 4 verse 8, no, nga ginhatag sa ila ang kasuguan. Na amo na yang matuod nga iglesia, tandaan niyo na mga kabyanan, nga ang matuod nga iglesia amo ning ginatagaan sang kasuguan sa Dios. Kay hindi pwede nga wala sang kasuguan, kay hindi ta mabalaan nga kita nakasala kun wala ang kasuguan. Kay bala mo ning kasuguan amo ning gatudlo, oy ikaw nakasala ikaw, o ikaw wala ikaw nakasala, na amo ina siya. Ti ang kasuguan ginahatag ini sang tao sa katawhan sa Dios. Sino ini nga mga katawhan? Amo ini sila ang gintagaan sang kasuguan. Muning matuod nga iglesia ya sang Dios. Hindi nga magpaubra ka lang to, may grupo ka na gani nga 20 o 30 ka tawo kag mapa-register ka na to sa SEC, kamo na dayon ang matuod nga iglesia, no? Hindi ina ya, no? Ang matuod nga iglesia amo ning itagaan sang kasuguan. Ano pagid? Hambal sang no? Hambal sang Roma, no? Diri sa Roma chapter 3 verse 1 to 2, no? Gintugyan sa ila ang kasuguan, no? Ay kuan ani nato, no? Sa Roma basahon nato ang Roma mga kabyanan. Kay manami ini nga kuan Roma chapter 3, no? Verse 1 to 2, no? Ambal diri. Kun amo sini may bintaha bala ang pagkahudyo o kun may pulos bala ang pagkatinuli, amo ni sila mga katawan, Hudyo ini sila, no? Sa matuod, madamo ang bintaha. Bintaha giman sila ya, madamo yang bintaha. Una, hambal diri, sa tanan nga gintugyan sa mga ang tanan una sa tanan gintugyan sa Hudyo ang kasuguan or ang pulong sang Dios, no? Muna ganiti bisan matuod ang nga may mga Hudyo nga wala nagatuman, no, sa pulong sa Dios, hindi gid mahimo nga hindi niya pagtumanon ang ginpromesa niya sang una, no? Bisan pa ang tanan nga tao butigon, no? Ang Dios nagasa masaligan sa gihapon sa iya mga pulong pareho sa ginasiling sang kasulatan. Husto ikaw sa imo ginahambal kag wala ka nakasala sa imo paghukom, na amo ina ang Ginoo, no? Nga biskan pa ato kuno ang tinugyanan niya sa kasuguan, naging manilapason sa gihapon. Wala gyapon naguntat ato ang promesa niya sa kay Abraham nga papakamayuhon kag bendisyonan ina gyapon nga nasud. Tamo kay ang Israel mga kabyanan. Israel ang ginasambit diri sa Biblia nga ini mga katawhan ini biskan ano pa nga gira ang ila sini nga kanon, no? Biskan ano pa nga gira ang ila sudlan sini, basta maging matutom lang sila mga kabyanan, hindi ini sila mapirdi. Hindi ini sila madula sa ina nga lugar, na sa Israel. Hindi na sila pwede ma-wipe out. Kay bala mong handom sa mga iban nga mga nasyon, mga kabyanan, ining Israel, madula gid ni sa mapaya. Muna ya ang gusto sang mga kaaway sa Israel, dulaon gid sila sa mapa, no? Dulaon ang kaliwat sa Israel. Tamo may nakita ko di sa YouTube la mga kabyanan
nga gasugid siya sa iya amay. Ambot kung nabatian niyo man ina siguro sa mga nagatanaw sa aton sa YouTube siguro basi na nabatian niyo naman Pero nabatian ko dito sa YouTube nga nalipay gid sa kay nakapatay sa 10 kabilog nga Israelites nga mga Jew, no? Nalipay gid sila. Nag-report siya sa iya nga nanay kag tatay. Kag ang iya nanay kag tatay nagadayaw sa iya, dayawon ang Ginoo, bali dayawon siya amo na nalipay pa sa ila, no? Wala makita mo dira mga kabyanan nga wala gid siyang gugma ang tao, no? Wala gid siya gugma. Kay ang dalaya ni Jesus Christ di sa kalibutan mga kabyanan, gugma ya peace, paghidait, gugma. Ang wala nagahigugma, wala nakakilala sa Dios kay ang Dios gugma. Kita mo na. Muna nga ining mga tawo nga wala sang gugma, wala na nakakilala sa Ginoo. Amoy na. So amo ini sila, no? Biskan ano pa nga gera ang ilang sudlon nga hingabuton sila, hindi ini sila madula dira sa mapa, hindi ini sila madula sa Israel. Suno iniya sa Biblia mga kabyanan. Ining aton ginaistoryan, wala kita ya nagahimo-himo diri kay para maakig ang iban nga tawo sa aton. Wala kita ya sina ang aton niya kun ano ya ginhambal sa Biblia, amo na yang aton ginaton-an diri subong, no? Sa aton nga pagtuon, no? Hindi na sila pagpabiyaan sa Ginoo, no? Sa ila man ginhatag ang pagdumala kag pagbulutan diri sa kalibutan. Tamo dira naton ina mabasa sa Roma 9, 4 hasta 5 nga ang mga pagdumala kag mga buluhaton parte sa wali sa maayong balita. Dapat ini sila ang magabitbit kay ambal diri sa Roma mo. Roma 9, 4, 5, no? Nga initani sila, amo ni sila ya ang magabitbit ya sang mensahe subong nga aton nga ginahimo yanda, ginawali naton di handa, no? Wala makita ginasilduhan diri galing kay tungod sang aton nga pagtuo, ining aton ginahimo, ginawali naton ang maayong balita para makabenepisyo man ang iban nga mga tawo, no? Maka-benefits man sila, maka-ambit man sila sa ginasiling nga kabuhi nga walay katapusan nga munang aton nga ginawali subong mga kabyanan. Ti amo ni dapat ang mga Hudyo sini ang magawali ganing wala nila ginwali, no? Amo ini kun ngaman sila permi nagakapukan o permi lang sila may mga giyera sa ila, no? Kay every time nga kung aton madumduman balikan naton ang istorya bala, pag magsimba gani sila sa Diyos-Diyosan, gakabihag sila. O kung nagakalamatay, madamo ang nagakalamatay sa ila. Ang mga Israel mo nakag, ang background sang istorya sang ila kabuhi sa Biblia. Every time nga nagasimba sila sa Diyos-Diyosan, gakaperdi sila, kagdamo gakalamatay. Pero hindi nagakahulugan nga wala na gid sila, no? Hindi sila pag itugot sang Ginoo nga madula sa kalibutan or sa mapa, no? Kung imo to obserbahan atong fiesta kuno sa ano to tawag sa to music festival bala nila dito sa Israel atong gimpamatay sa massacre sila dito. Kung madiprahan mo dito wala mga kabyanan gin video pag video sang cameraman subong na may nadiprahan ako dito nga may isa dito ka Diyos-Diyosan, ribulto nga dako-dako mga kabyanan dito dahil nagsulod sa akon mind nga naglapas sila sa Ginoo. Kag kun ato nadumduman dira, Biyernes hasta Sabado. Biyernes ang gabi automatic ya Sabat na sa Ginoo kaya ang pag-celebrate sang Sabat mga kabyanan 24 hours ini. Ti makita naton dira nga Biyernes hasta magabi sang Biyernes hasta pagka Sabado pag isa agaya may selebrasyon pa sila ya. Kag ang ilang ginasaot-saot kita mo to nakataples lang iban, nakataples. Nagasuksok lang sa babaw bla, nagabra lang tong iba, no? Nga nagasaot-saot dito sa Ribulto to, sa ilang music festival to, nga ang ilang ginasaotan to, Diyos-Diyosan to, Baal ato, kag ina nga mga panimbaho nila, sang una ginhimo naman na sang ilang mga katugulangan. Kung nadumduman nyo to gani, sang si Moses nagsaka to sa ibabaw sang bukig sang Sinai, bala mga kabyanan, sang si Moses nagsaka dito, nabilin dito si Aaron kag si Miriam. Ano ang natabo? Nag-obra tungod dugay to si pila ka adlaw to si Moses dito sa Mount Sinai. Nagsugo si Aaron nga magpang koleksyon sa mga kabyanan
sang mga alahas nila nga mga bulawan kag nag-obra sang Dios-Diosan kag ginsimba. Naaki gid si Moses, kita mo anong ginhimo ni Moses, na nalampos siya hindi hungod ang pulo ka sugo nga ginsulatan sa ang bato bala nga ginsulatan sa pulo ka sugo, nalampos ni Moses gani. Tungod nakita niya nga ang tao nagpakamalaot. Pero atong pulo ka sugo ginliwat ato sang Ginoo, no, ginsulatan ato liwat sang Ginoo, sang iya tudlo gihapon atong pulo ka sugo. Kay ang kun aton paggabasahon da ang pulo ka sugo dira sa Exodus chapter 20 mga kabyanan. Kun aton paggabasahon da ang una-una gida hindi ka maghimo sang iban nga Dios-Diosan o hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Luwas sa akon kay ang aton Dios maimon. Na amugin na permi ang mga sala nga ginahimo sang Israel. Te ano natabo sila dito sa music festival nila kay nakita ko to may dako-dako nga revolto didto. Gintugyan naman sila sang Ginoo. Ang ila kabuhi gintugyan naman sa Ginoo sa ila mga kaaway. Kag ano natabo? Madamo sa ila ang nagkalamatay, no? Kag kun ato pagid madumduman mga kabyanan, atong mga nagad-join to, hindi ito iban kwan, hindi ito pure Israel ang iban. Ang iban mga turista to nga mga abyan nila, no? Or ang iban nga may dugo, halimbawa may taga France, no? May dugo half France, half Israel, no? Half American, half Israel. Amo na ilang mga kaliwat. Kag may mga bisita gidya sila nga pure no? May ato gani dito Pilipino nadalahig pa. May Thailander pa to nga nadalahig. Nga wala gid kita kalibutanis ng gira nila dira. Pero kaluluoy ang aton iban nga mga kauturan, no? Nadalahig sang pagpakasala sang ginhimo sang Israel mga kabyanan. Sang ila mga katawan, no? Wala natong ginadgeneral, no? May ara man niya Israelinon nga mga matutom, no? May ara man niya gani nga Kristiyano nga Israel, manami man magwali sa parte na nungod kay Jesus Christ. May ara man niya tao nga mga Israelinon nga wala man niya nagapati kay Jesus Christ. Ti may ara man niya Israelinon nga matutom man niya. Na kag may ara man Israel nga di matutom, ara na sa Biblia. Kaya mong ginano, gintugyan sila sang Ginoo sa ila kaaway, damo ng kalamatay sila. Amo na hasta subong, no? Ang gera nagaduging subong ang gera sa ila. Pero hindi na kahulugan nga maperde sila. Hindi pag itugot sang Ginoo nga madula ina sila sa mapa, no? Nga bombahan sila sang atomic bomb, kung ano-ano na lang ang mga ginaistoryahan diri sa social media, no? Biskan pila pa ka atomic bomb na ya. Kung maghambal ang Dios nga dira kamo ibutang ginpromisa sang Ginoo, hindi ina sila dira madula. Wala kita yung nag-intra sa politika or why man tayo gi-intra dira sa ilang away, ang aton lang yung ginasugid, ang suno lang niya sa Biblia. Kay kinahanglan naton iniiwali ang maayong balita. Ang aton Great Commission, iwali naton ini, no? Ang aton mission, hambal to, share God's mission. Amo ning aton nga lesson sa nagligad kag. Magpakagbahin kita sini sa pagbantala sa maayong balita. Ining mission sang Ginoo. Ano ang mission sang Dios? Nga luwason ini mga katawhan. I-unite ya ini sa langit. Anong lesson 1 naton to? I-unite ini mga katawhan dito sa langit. Sa Ginoo, amo nang gusto sang Ginoo. Kag kita man mismo amo magahimo sini nga buluhaton. Nga magamawali kita sa maayong balita mo ni nga yan daw kita sweldo, no? Gawali kita diri. Nagaspend kita sa thousands of pesos sa aton diri nga ministry, no? May nagatanaw kag sawaay mga kabyanan, padayon kita ya. Biskan may 2 o 3 lang nga tawo ang nalipay sa sini nga programa, padayon kita. Kay tungod sinang 1 o 2 ka 3 ka tawo nga mapalipay sa pulong sa Dios, ang kalag dira may kaluwasan, no? Padayon kita mga kabyanan. Suno sa Jeremiah, no? Jeremiah chapter 50 verse 6, no? Ini nga mga katawhan sa Dios ginpatalang ini sang mga nagadumala sa ila, no? Ginpatalang ini sila, no? Kag ini sila nga mga katawhan wala gintudloan sa insakto mo nagani kong kisabala kon may nagawali bala nga wala gatuon do masiling naton do ginapatalang ang mga katawhan, no? Ining mga tawo nga wala bala na lungong bala sa pulong sa Dios, ini nagawali nga mga tawo nga
wala sa Biblia ang ginawali, no? Or sala sa Biblia o sala sa prinsipyo ang ila ginawali sa mga tao. Kaluluoy ni mga tao ang gipatalang kag. Amo man yung Israel, no? Sa panahon sa Israel, ang ilang mga leader, mga di matutom kapag hindi di matutom, ano ang ilas na idulot? Pagpatalang sa mga katawhan, mga kabiyanan, amo ini na gakatabo. Tigi patalang ina, no? Tapos ang baldiri sa Book of Hosea chapter 4 verse 6, no? Naguba ang iglesia tungod kulang sa ihibalo, na baldiri, no? Kung basahon niyo na da, no? Kulang sa ihibalo ang mga katawhan muna nga kinanglan para hindi kita mapatalang mga kabyanan para sa mga katawhan sa Israel napatalang sila sa ilang mga leader sang una nagsililimba sila sa mga Diyos-Diyosan tungod ang ilang mga leader sang una kapanahunan nagsililimba, no? Ang makita mo lang nga daw naging matarong nga hari sang Israel daw si David, isa sa mga matarong damo man, no? Damo man, pero mas damo gid ya ang di matarong nga mga leader muna nga gintugyan sila sang Ginoo sa ila kaaway, no? Ti amoy ni sila, no? Amoy ni sila mga kabyanan. Pag ang hambal diri sa Joel chapter 2 verse 27, no? Ang iya katawhan hindi pagpabayaan, no? Biskan pa ang mga ining mga tao nga katawhan sa Dios nga hindi sila naging matutom pras ning Israel subong bala. Atong mga tao bala nga nagsalalaot dito sa music festival dito sa Israel nga ginmasaker to. Biskan hindi na sila naging matutom mga kabyanan sa gihapon ng gugma sa Dios magapabilin sila. May ara na luwas sila kag wala mas sila maubos, no? Wala mas sila maubos. Pero madamo gid sila ang collateral damage. Damo gid ang nagkalamatay sila. Amo na da ang suno sa Biblia, no? Nga hindi sila gihapon pabayaan. Biskan damo nagkalamatay sila suno sa aton nga sa aton nga pagtuon sa tunong diligad nga semana. Hindi sila pagpabayaan nga moubos, no? Proteksyonan gyapon sila sa Ginoo. May ara nga buhi kag aton mga binili ng kalabihag to wala to napatay tanan, no? Ay kabay pa, no? Aton ipangamuyo man, no? Idangop naman sa Ginoo nga atong mga tawo nga gipang hostage ma-release sila nga buhi kani, no? Kay suno sa Biblia, no? Nga biskan pa nagkasala ina sila, no? Hindi na sila pagpabayaan suno diri sa Joel chapter 2 verse 27. Hindi ina sila pagpabayaan sa Ginoo, no? Amo ina. Okay, so ang Israel, no, suno diri sa Roma 11 1:2. Ang Israel sadto amoy ni sila ang pinili, no? Amoy ni sila ang pinili. Okay, dali lang gid, no? Kay may naga-text hindi naton mabasa ang text tungod kay puno na aton inbox, no? Dali lang gid irisan tanay kay para makasulod ang text ang aton mga kabyanan. Okay, dali lang. Okay. So ang gusto nga maghatag sang inyong sang inyong opinion, maka-share ka mo sa inyong opinion kay ato ni programa opinion mo i-share mo, pwede ka mo ka-share diri, no? Pwede ka mo ka-text o kung katawag diri sa aton diri sa 0981-4105-330, no? Ining ato number ni sa mga Facebook nga nagatanaw sa Facebook ara dara ang number ta, pwede ka mo katawag o kung ka-text dugang sa aton nga pagtuon, no? Okay, so amo na, no? Sunod diri sa Mikas, no? Okay na, ari na text, basahon na natin ang text mga kabyanan. Okay, ang chosen people, Israel talaga, no? By bloodline, no? Seeds of Abraham, vertical salvation, pero di nila sinunod ang sugo sang Dios, no? Nadula sila, no? Kay si Jesus lang nag-offer sang iya kabuhi para mahuluwas ang tanan nga mga tawo, no? Sa iya mga katawan. Kaya nagkaroon ng horizontal salvation amo na da. Okay, so amoy na, no? Dali lang gid. Nag-offer siya sang iya kabuhi nga maluluwas ang tanan
balder sa text, no? Nagabasa kita text mga kabyanan, no? Na exclusive chosen people ina sila, no? Kaya ang balda may ara sila nga horizontal nga kaluwasan sa cross, no? Naghatag sang tsansa sa ila nga para maluwas. Okay, thank you very much sa text, no? Okay. Nag-offer sang ila kabuhi. Okay, thank you very much, no? Okay, Okay, muna na, no? Padayon kita, no? Hambal diri sa Mika, no? Sa Book of Mika chapter 7 to 8. No? Hambal yada biskan pa napuka na ang Israel, no? Magabangon na liwat na, muna gani hambal mga kabyanan, hambal diri sa Mika nga biskan mapukan pa ang Israel or mapirdi ang Israel or madako ang damage or nadula sila sa ila dira nga lugar, magabalik sila, nagkipabalik naman sila sa ginawa kag sang 1917 nagbalik sila dira sa Israel, no? Kag ginkuan ina sila, no? Nagangayo sila sang independent dira, ginahatag sa ila sang government sang British, kay ang British ang nagkolonize sa bug-os nga kwan, no? Bug-os nga Middle East, no? Ti nangayo ang Israel sa ginasiling balang independent kag ginhatag man sila sang 1948, no? Ang kwan ganida ang tawag ni ang mga Palestino ganida gin-declare na sila sang United Nation, no? Gin-declare na sila sang United Nation nga naging states man sila sang 1988 lang, no? Batian ko pa gani na sa news sa una nga bag-ola na sila gin-recognize siya sang United Nation nga states man sila or pungsod man sila or isa man sila ka lahi sang mga katawan sa duta, no? Ti 1988 lang nila ina nabaton. Tinaw na ang Israel, no? Kung sa pag-recognize lang na una ang Israel, no? Amo ina. So biskan na puka ng Israel pagabangonon muna gani iglesia sang Ginoo, no? Ang iglesia ni sang Dios nadula, no? Nadula sa panahon ni Moses, napukan sila sa natapos na sa panahon ni Moses ang nakasulod na sila dito sa Kanaan, nagkaladula sila diwat, nagkalabihag sila, no? Kag ginpangsakop ini sila sang lain-lain nga paggobyernohan, no? Kag pero sung ulihi pabalik man sila, no? Una gida sa tanan ang Babilonia, amo ang nag-una sa ila sang pagbihag sa ila, no? Dali lang kay may record ako din sa mga kabyanan, no? Kung dali lang gid, no? May record kita sa nadri sang ilang kaimtangan, no? Nga man ginkuan ini sila. Dali lang gid. Okay, so dali lang gid mga kabyanan kay lang tapore. Okay, ari, no? Ginkuan ini sila, no? Ginsakop, gin-invade, no? Ginsakop ini sila sa 722 BC, no? Before mag-abot si Kristo, ginsakop ini sila sa Assyrian Empire, no? Ining mga taga Babylonia, no? Ining mga taga Iraq or no, tama, taga Iraq, no? Ginsakop ini sila, no? Sang 722 BC, no? Tapos pag-abot sa 598 BC, ginsakop man ini sila sa Babylonia, no? Babylonia, Iraq, no? Assyrian, amo ini ang mga Assyrian sari-sari ini gini mga tao, mga kabyanan yang Assyria, no? Ang Assyria ya somewhere kwanis la ya mga pangayaw inadara sila ya, no? Mga Assyrian nga mga tao. Kag ang Babylonia amo ni sila gali ang Iraq, no? Kag gisakop ini sila sang 98 BC, no? Kag gisakop man ni sila sang Persian Empire, no? Sang 539 BC, no? Kag ang katapusan nga nagsakop sa ila amo ini ang Ottoman Empire, no? Sang 1517, no? San o kanina discovery ang atong Pilipinas 15 ano ni nalipat sa atong istorya sa Pilipinas kung saan na discovery ni Magellan ini, no?
15 19 sang 15 ano ni, no? 15th century no? Ginakanta-kanta pa na ni Yoyoy Villami gani nga panahon ina no. Ti amo man ina no pagkadto pag-abot din ni Magellan sa aton, amo man ina ang pagsakop man sang Ottoman Empire sa mga Israelites, no? Sa mga Israel dinhonra sa Israel, no? Dinsakop ina sila da. Kag naglalakta sila dayon, no? Ining Ottoman mga kabyanan, kuan ini sila, no? Okay, dali lang gid, no? May cooler kita. Ato ni cooler ni kuan gini, no? Good evening, liwat, ma'am. March 16, 15, 21 po. Na maayo pa ni ato niya cooler, no? Ma'am, sorry gid no kay bala mo nagakalipat. But sa Christianity, kundi in conquer. Oo. Na Okay. Thank you po. thank you very much. Okay. Di sabat na sang aton nga cooler. Kaya kung may mga kwan kamo da, kung may kakalipat-lipat kita mga kabyanan, dugang kamo di sa aton no? Kung na ganing ginatawag bala nga opinion mo, i-share mo. Kag ina nga time no, 1521 no. Almost kadungan ini sa pagsakop man sa mga Ottoman Empire. Ining Ottoman Empire mga kabyanan nga nagsakop sa Israel sa una. Amo ini sila ang mga taga Turkey, no? Mga Turkey ini sila. Amo ini ang katapusan nga nagsakop sa ila, muna naglalapta sila sa Europe, no? Kag nagpaglapta nila sa Europe, may ara nga nakakadto dira sa Poland. 3 milyon ang nagkadto dito sa Poland. Kag ina nga time sang gisakop sila, World War II ina nga panahon, no? Mga kabyanan, World War II. 3 milyon ang mga tao nagkadto sa Poland, do sa Russia mga 2.5 million no ang mga tao nga mga Israelites nga nagkadto dito sa Russia. Man gani nga damo Russian nga Jew no, half Russian half Jew no, kay tungod ang mga Russia ang Jew nakakadto sa Russia no, diri sa no sa Great Britain no, diri sa England no, nakalabot man didto ang mga Hudyo no, kag almost 300,000 ka mga tao nga mga Jew or mga Israelites ang nagkadto dito sa itong napukan ang ila bansa sa ginpambihag balas na kay ginpropesize man ina mga pumapukan sila. Kag sa Germany no, amo nini ang paghingabot ni Hitler no, kita mo din ginpang gas chamber ini sila nga panahon ni Hitler to. Amo ning ginasiling nila nga Holocaust, mga survivor of Holocaust kuno kag may mga term pa na gani sila mga kabyanan dira sa mabatian mo din sa news so. May Holocaust survivor nga nadala dito sa sa nabihag sang Hamas dito sa Israel. Kay ini Holocaust amo ni ang pagkuan sa ila, ang ila pag-antos dito sa Europe. Ginpang kuan ini sila kuko, ginpang priso ini sila. Naka-star ini sila, nakakita ako sa isang pelikula bla mga kabyanan nga ginpelikula nila ining Holocaust, one of the events ng Holocaust nga ginpelikula. Nakita ko nga ining mga Israelites dito nag-star sa dalom sang kuan imburnal. Bala mo sa Europe, sa syudad bala mga kabyanan, ang ila dito nga drainage, no, ang imburnal nila dito, dagko ya, no. Masiling naton siguro daw isa ka balay ang kadakuon ang shape sang kwan bilog na no, tubo dako or simento na nga tubo dira ang kwan dira aga-agi ang tanan nga mga tubig baho-baho dira sila nag-star no. Nakita nato ina true to life story na no, gin saysay ina sa isa sa mga nabiktima sang Holocaust dira sa pelikula nga ina. Kag nakita daton didto nga kung magbaha bala magulan bala kag nagabaha kwan sila mo kaanod sila dira sa kwan amo ina ang naagyan sa mga Israelites dito sa panahon sa Holocaust. Way labot nga gina-gas chamber sila, ginasakit sila, ginakastigo, ginapagutuman, no? Pero damo man na nagabulig sila, no? May ara pag dito ko nakita nga musician sa, no? Mayad siya magpiano. Madamo sa nga mga Israel nga gintago sa iya balay, no? Kay ginapangita dito sa Germany, no? Dito sa panahon ni Hitler ginpangita ina sila. Nakita ko dito sa pelikula. True to life story ni, no? Kay ginbutang nila sa pelikula, true to life story ni, no? Ang isa ka pianist manami sa magpiano, si Akwansa the musician siya, pero sa likod gali, no? Sa likod sa iya kabuhi, may ginaptago gali siya nga mga Hudyo or mga Israelites
dito sa iya puluyan na. Kag siya nagaprovide sa pagkaon, nagkakatingala ganyan tao siya kung magbakal sa pagkaon, damo nga pagkaon ang iya ginabakal. Amo ina isa sa mga istorya nga aton nga na-witnessan, no, true to life story sa mga pelikula. Nga amo ina nagyan sa mga Israel, pero anambal sang Ginoo diri sa Mikas 7:8, pag ako napukan, ako magabangon. Ti nabangon gyud sila, nagbalik sila dito sila nasyon sang 1917, no. Kag gintagaan sila sa freedom, no, sang balamo ang British ang Queen sa una si Queen Elizabeth amo ang naghatag sa ila sang freedom, no, amo ining independence nila. Na recognize sa bug-os nga kalibutan nga may naga-exist nga mga Jew or Israel sang 1948. Amo na sila subong nga nasyon. Okay, so ang Amos chapter 9 verse 11, akon patindugon ang katawhan, patindugon sang Dios liwat ang iya katawhan, gin prophesize naman ina ni Amos muna nga nagbalik sila dito sa ilang sa ilang ginaistaran tungod gin prophesize diri sa Amos 9:11 nga ang katawhan o ang iglesia sang Dios amo ni siya ang pabalikon dito sa iya nga lugar nga Israel, no. Ini tanan nagakalatabo sa Israel, biblical ini, no. Supported with the evidence, no. Pinaagi sa Biblia, suportado sa Biblia ining istorya sang Israel, suportado ini sang Biblia, mo na gani nga ini nga kalatabo sila, part panigyapon sa propesiya sa ila, nga every time nga sila nagapakasala, nagakapirdi sila, nagakadako ang damage sa ila, pero hambal dere, hindi sila maubos, no, hambal dere sa atong ginangin basa, no, hindi ko na sila hambal sa Joel chapter 2, no, verse 27, nga ang iya mga katawhan hindi niya pagpabayaan. Kay amo ini ang promesa sa Dios kay Abraham ning ginatawagan ni everlasting. Hindi gina sila maperdi dira bisan ano pa makalatabo dira sa ila gira. Kundi lang tawa bala. Daw sila pagani daya ang powerful sa Middle East. Wala sa makakuan siya mga gamit nila high-tech kag. Ang Amerika dira pagakuha sila sang idea kag, no? Ang Amerika nag-join force sila dira sa mga mag-imbento sila sang armas lang tawa bala, ginbuligan sila sang Amerika kag inang gindala ni sang Amerika nga mga high-tech nga gamit, Israel man sila ang nag-design. Balaan ina sang Israel kung paano ina gamiton, kay ila ina design, ila ina ya di bala mo na nga ginbuligan na sila kay dako man ang kabalas lang bala mo kon aton pagaton anang kabuhi sang Israel mga kabyanan, mga kwan isla, mga bankers sila, mga tag-iya ini sila sa daggo nga mga negosyo sa Amerika. Sila man ang tag-iya sa mga bangko dito, managani nga kung gusto nila ibagsak ang ekonomiya sa Amerika, pwede nila himuna. Tungod sila na nagahawid sa financial sang Amerika. Dito sa akong ginaobrahan mga kabyanan, no, dito sa Sydney. Ang factory nga ginaobrahan ko sa mga tela, sa mga ginagamit bala fashion dito sa France, no, model bala na ginasuksok sa mga model bala dito sa France, dito na ginobra sa Australia, no. Kag ang tag-iya sa factory ng malahalon nga mga bayo nga ina or mga tela nga ina, Hudyo. Amo nang ginobrahan ko kag maalam gid yang Hudyo, wise gid sa negosyo. Okay, amoy na sila. Di gid sila pagpabiyaan sa Ginoo yang mga kabyanan, no. Ano pa gid? Sang ulihi tungod kay ang katawhan sang Dios patindugon liwat niya, no, kay napukan ina kag gusto sang Dios nga ining mga katawhan ma-unite sa iya. Matong aton bala nga lesson sa tong lesson 1 naton ning yanda nga trimestre, no, nga ang gusto sa Dios nga i-unite sa iya ang tanan ng mga tawo mag-unite sa iya. Ti karon may ara propesiya si Zacarias. May ara propesiya si Zacarias diri sa Zacarias chapter 6 verse 12, no? Ang lalaki nga panganay ang magpatindog sang iya mga katawhan. Ang magabangon sini nga katawhan or ining iglesia nga pinili sang Dios, isa ka panganay nga lalaki. Sino ining panganay nga lalaki? Kay kun aton gani paggabasahon ining panganay nga lalaki, no?
amo ini siya ang kaliwat ni David, no? Kay hambal diri sa Jeremiah chapter 23, no? Verse ano ini, no? Dali lang kay na kuan ako nagisi akon 25 siguro ni, no? Hambal diri, no? Pabangunon ang kaliwat ni David, no? Ano ang sino ining mga kaliwat ni David? Amo ini ang mga katawhan sang Israel. Amo na kita mo nang ilaplag. Ang flag sang Israel, may star dira nga kwan kag, may star dira sa kabilog kag. Ginasimbolohan ina Star of David, no? Star of David, no? Amo inang simbolo mo nang ilaplag kag Star of David. Kay amo ini sila ang kaliwat ni David. Kaliwat sila ni David, no? Kag hambal dari sa Matthew, no? Hambal dari sa Jeremiah chapter 33 verse 15 to 16, no? Padumalahon ko ang kaliwat ni David. Giprophesize ni Zacarias nga ang panganay amo ni siya ang magapatindog. Ni panganay nagasimbolo ini sa kay Jesus Christ, ni panganay nga lalaki nagasimbolo kay Jesus Christ. Kag ang hambal diri sa Jeremiah chapter 33 verse 15 to 16 nga dumalahon niya ini ang panganay nga kaliwat ni David. Karon sino ini ang kaliwat ni David? Ato na nay usisaon kung sino ini kaliwat ni David, no? Kung basahon gani nato dito kagina sa Matthew chapter 1 verse 20 to 21 nga si Jose bayaan niya si Maria kag iyang pakaron, no? Iyang ginahambalan si Jose nga hindi pagbayai, no? Kay ang ginabusong sang imo nga asawa halin sa espiritu, no? Kag kung magbata siya nga lalaki, no? Magbata siya sa lalaki, tawgon mo nga Hesus, nga bot silingon luwason niya ang iya katawan. Amo ini si Jesus Christ, no? Nga amo ang magaluwa sa iya katawan, amo ni mga propesiya kag, no? Dugang ihibalaw nato ni mga kabyanan, no? Wala na ginatudlo sa aton sa simbahan, pero diri makuha naton ini, no? Madugang aton nga pagtuon diri, no? Okay. Karon dito sa libro sa Matthew, diri sa Matthew chapter 16, 18, no? Hambal dira, no? Ikaw Pedro sa sini nga bato pagatukuron ko ang akon nga iglesia, no? Amo ini ang verse mga kabyanan nga damo-damo ga claim, no? Damo-damo nga nagaambo sini nga sila ini nga iglesia ang gitukod sa bato, no? Kag si Pedro kuno amo ang bato dira, pero may pagtuon kita sini mga kabyanan nga si Pedro ya hindi diya amo ang batong bantiling, no? Kay si Pedro kumbaga sa kanya daw tinipik lang nga bato, no? Kita tinipik man kita nga bato kag, no? Kita ang mga tawo tawag sa aton mga tinipik man nga bato, kay ang bato gid nga bantiling amo si Kristo, no? Kay kun aton gani nga pag-ausisaon dra sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, no? Atong bato nga ginbakbakan ni Moses sang iya baston nga amo nagatubod dira tubig nga nagapainom, amo mismo si Kristo. Basahon naton bala. Kay si Kristo ang ginasimboluhan sang bato. Kag si Kristo wala nagpabaya sa iya mga katawan, kay bisan pa ang katawan niya na naging manilapason, ginutirdiran niya gid ya, gaupod gid siya dito ya sa Israel. Wala gid niya gipabayaan ang Israel dito sa panahon nga ato sa kamingawan ng Israel, ipakaon niya sang mana, pagpangayo sang karni, gitagaan niya man pitaw, no? Ang ilang nga mga sinilas dito wala nagakaugis, ang ila bayo wala gakaumog. Ayan, daya kung magsuksok kita bayo, ya pagkahapon, baho-baho na yan nga aton nga bayo, ya. Hindi mo na pwede masuksok, boss. Pero sa ilaya, tinuig ya, wala sila ya gainis. Kaya wala na ya sila baklan, wala na sila panahon mag-ubras ang bayo la. Kaya ang ila bayo, ginproteksyonan sa Ginoo. Ginatipan gani sila sa Ginoo. Ila pagkaon, ila tubig ang ginainom, nga ginahalinan sa bato to, si Kristo to. Sa kay Jesus Christ la. Atong kalayo itong ila itong ginakuan nga kalayo. Si Kristo man to. Ang haligi nga kalayo, ang haligi nga panganod si Kristo man to. Amo ini sila. Ginatipan gina sila sa Ginoo. Kag ang pag-atipan sa Ginoo sila, wala gid ya maguntat kay amo ini ang promesa sa Dios. Karon, amo ini nga ang Matthew 16:18 pagatukoron sang Ginoo liwat ang iya iglesia nga napukan na.
Kay inagali nga iglesia, yanda ining iyaton nga iglesia ang ang iya sini nga karakter, no? Ang karakter sini iglesia nga napukan aton anay pagatun-an kung ano ang karakter sini iglesia nga napukan. Ang iglesia nga napukan iya sini karakter masinulundon sa kasuguan, no? Nagatuman ini sila sang Sabbath keeper. Nagatuman ini sila sang Sabbath, muna ginatawag ini sila Sabbath keeper, no? Nagatuman gini sang pulo kasugo, wala ni sila gakaon sa ginadilian, no? Wala ni sila ginakaon sa mga ginadilian dara sa Leviticus 11, mga karumal-dumal, mga baboy way ni sila gakaon, no? Mga Hudyo ay nagakaon. Muslim gani way gakaon mo, no? Nga sila wala gakaon. Karon, amo ina ang karakter sang matuod nga iglesia, kag ina matuod nga iglesia subong ginasunod pa na sa Israel kag. Tamo Sabado, Shabbat na sila ya. Inugpahuway na niya, balaan na sa ila dito. Amo na ang matuod nga katawan sa Dios. Karon ang pamangkot ininyanda nga nagaklaim nga mga katawhan sa Dios nga iglesia sa Dios. Ano ang karakter sini? Opposite sa karakter sang matuod nga katawhan sa Dios. Ano ining karakter nila? Kung ang katawhan sa Dios nagasimba Sabado, sila sa ikapitong adlaw ya, ang ilaya ginasimba ya siniya sa mga nagaklaim ya nga sila kuno ya matuod nga iglesia. Unang adlaw, instead nga Sabado, unang adlaw, tapos nagatudlo niya ang matuod nga iglesia sang Dios ya, nagatudlo niya sa pulo ka sugo, magasunod gyapon kita, no? Kay amo ini nagatudlo sa aton, kung aton nga ginahimo tama o kung malain. Opposite ini sa ginahimo sa nagaklaim nga sila ang matuod nga iglesia, wala na yang kasuguan, sa panahon na lang na yan ni Moses, sino ang katawhan nga gitubos ni Kristo? Ang mga kaliwat ni Moses, nga man kita na naging kabahin da, basahon nato na karon mga biyanan. Nga man kita naging kabahin, nga naging katawhan man kita sa Dios. Okay. So padayon kita, no? Amo ina. Nga ining Matthew 16:18, damo nagaklaim sila nga pagatukuron. Amo ini nagsugod ang Seventh-day Adventist man, no? Nagsugod ang Seventh-day Adventist kag niyan, amo ni sila ang Seventh-day Adventist ang nagsunod sa karakter sa tumatuod nga iglesia nga ginatipan sang Dios, nga ginpromisahan sang Dios, no? Okay, hambal diri sa Jeremiah chapter 33 verse 7, no? Pabalikon ko ang Israel kag patindugon ko ang napukan nga Israel. Amo ina nga nagbalik sila dito sa ilang literal nga nagbalik sila sa ilang bansa, no? Suno sa kay Jeremiah chapter 33 kag magabalik man kita. Amo ni kita nag-exist kita tungod sini, no? Nga ang karakter sang matuod nga iglesia, amo ini ang aton karakter subong nga Seventh-day Adventist. Gasunod kita sa kasuguan, nagatudlo kita sa kasuguan, nagasimba kita sa Shabbat nga ginasimba sa Israel. Kag wala kita nagakaon sa mga ginadilian sang Ginoo. Amo ning matuod nga iglesia. Kay amo ini sila ang karakter sang mga iglesia nga matuod sa una. Ano pa gid? Hambal diri sa Isaiah 56:8, no? Tipunon ko sila kag ang wala pa tipunon ko man gihapon. Kita mo? Kita nga mga hindi lang anay kita naton pa include ang aton diri kag galingon, i-focus naton may anay sa Israel. Sila sang wala pa ang iba naglalabot dito sa Israel, no? Nagdeklarar ang Israel nga ang tanan nila nga mga kaliwat sa iban nga mga pungsod kinahanglan pa kadtuon nila. Kita mo da sa ila mga mga soldado nila dira, mga soldier mga soldado. Makita mo da may mga itom dira kag. May mga makita mo da may mga lain nga lahi dira nga nagahalo sa ilang soldado kag. Kun nga man amo ini ang ilang mga kaliwat nga gipabalik nila. Kaya mo man gitagna man natin sa Isaiah so ani Jeremiah. Ang hambal diri sa Isaiah 56:8, no? Tipunon ko sila sa Isaiah gili na kagina, no? Sa Lucas 1, no, 54 kag 55, sila, no, ang ginabuligan sang Dios sang wala pa ano ni? So sila ang ginabuligan sang Dios, no? Nga ginakaluyan gid sang Ginoo, no? Diri sa Galatia 3:8 ang hambal diri,
ang ebanghelyo ginhambal na sang una sang Dios kay Abraham. Ining ebanghelyo nga ginahambal bala sang iban, no? Ining kaluwasan bala nga ang kaluwasan tungod sa grasya, no? Hindi kita maluwas sa pagsunod sa kasuguan, yes, tama ina, no? Kag maluwas lang kita tungod sa grasya sang Dios. Kag ining grasya bala mga kabyanan nga ang ginawali ini nga sa New Testament luwas na kita pinaagi sa grasya, no? Way kita ginuwas pinaagi sa pagsunod sa kasuguan. Yes, tama ina, no? Pero dito sa panahon pa lang ni Abraham, ining mensahe o ining ebanghelyo ginsambit na ining ebanghelyo sa panahon ni Abraham. Amo na nga ang ining aton ginapangwali subong balaan ni Abraham, no? Kay ginpahayag na ini sang Ginoo siya suno dire sa Galacia suno sa kay Pablo. No, kay kun aton pagatunan ang mga sinulatan ni Pablo, yanda ang aton sa nagligad nga lesson naton ang gintun-an naton Efeso, no? Chapter bugos nga kasulatan sa Efeso gintun-an ta na, pati ang Hebreo gintun-an ta naman ganito, no? Mga Galacia sa una gintun-an na ini, no? Mga previous pa, no? Muna nga ining sinulatan ni Pablo, ginsaysay niya ining ebanghelyo nga ginawali ni Pablo subong. Kabalo na sini si Abraham, kag ini tanan nga ebanghelyo nagapahanungod ini sa kaluwasan gyapon naton kay siya pakamayuhon sang Ginoo tungod kay Abraham. Ambal diri sa Hebreo chapter 10 verse 4, no? Ang dugo sang sapat hindi na makuha ang sala, no? Sang tawo. Kay bala mo ang dugo sang sapat sang una, amo ni siya ang ginagamit nga parang imo sala kuhaon sa imo, no? Kung wala na sa imo ang sala, ato dito ibutang dito bayaran sang dugo sang karnero. Pero wala nagakalugan nga nadula na imo sala, ari gyapon nagapabilin gyapon ang imo sala. Pero tungod sining halad nga si Jesus Christ nagpakamatay, no? Ang dugo ni Kristo amo ni siya ang magabayad sa atong mga sala. Kag ini nga ebanghelyo nga ini, gipabalo na ni kay Abraham sa gihapon. Nakabalo na ini si Abraham sa mga ebanghelyo nga ini. Kay ginhambal ganida sa Galacia, suno sa kay Pablo. Kag ini nga mensahe, muna nga nakahibalo sa nga kung ano ang meaning, anong bot silingon nga pakamayuhon ang tanan nga pungsod tungod sa iya. Na kay siya mismo ginsugiran na sang Dios ini mga kabyanan, sining maayong balita, no? Ang Isaias, no? Nga man kita mangin kabahin, no? Mangin kabahin sa mga katawan o maka-join nga man pwede kita ka-join sa Israel. Espirituhanong nga Israel. Nga man pwede kita ka-join. Kay sila lang niya may kaluwasan mo. Nga man kita may kaluwasan. Kay bala maging propesiya na ina diri sa Isaias chapter 14 verse 1, no? Nga ang hindi Israel magaupod sa mga pumuluyo sang Israel. Kita nga hindi nga taga-Israel, suno sa yung propesiya ni Isaias, nga maging kabahin man kita dito. Wala pa yung sambit ni Pablo nga kita maging kaliwat ni Abraham, no? Why pa yung sambit ni Pablo? Yung propesiya na niya ni Isaias, chapter 14, verse 1, nga kita maging makaupod nato ng Israel sa pag-alagad sa Diyos. Na muna gani nga ining kasuguan sa Israel, kuan man na sa aton para man na sa aton tanan, no? Hindi na para sila kay sa ulihi mag-join kita sa ila. Hindi man na pwede nga okay, kami nga Kristiyano, wala kami nagasunod sa pulo kasugo. Kamoya nga nagasunod sa pulo kasugo, dira kamo simba, diri kami nga masimba, kay kami way kami nagasunod sa pulo kasugo. Domingo kami nagasimba, kamoya Sabado dira magsimba. Wala no kasi awot, no? Hindi pwede. Kay maupod kita sa pumuluyo, maging kabahin kita sa pamilya sang Israel, maging kabahin kita sa iglesia sang Dios o katauhan sang Dios. Hindi pwede nga lain nila kasugon, lain ang aton. Ti kung magsimba kita, lain man kita magsimba, kay Domingo kita masimba, sila ya Sabado, hindi na pwede. Kung ano ya ang ginasimba sang Israel, amo naman da masimba kung Sabado sila, Sabado kita, gani invite ko kamo nga magsimba sa adlaw Sabado, kay amo niya matuod nga panimbahon sang Ginoo, no? Kagkaron, ang hambal diri sa Isaiah chapter 2, no, verse 2 to 3, no? Tanan nga mga tawo magakadto sa Jerusalem pagsunod
sang mga sugo sang Dios. Na ang tanan nga mga tawo magakadto kita sa Jerusalem. Ano ang Jerusalem sa aton nga panahon? No? Ang Jerusalem amo ni siya ang iglesia sang Dios, iglesia ni Kristo mo ning aton nga iglesia. Iglesia sa Adventista, Seventh-day Adventist, amo ni siya ang iglesia nga nagasunod sa ginatuman. Mag-join kita diri kag magasunod kita sa kasugoan sa Dios. Kung gusto niyo maluwas, amo niya ang matuod nga pagsunod sa Ginoo. Amo niya ang katawhan nga gasunod sa kasugoan sa Ginoo. Kag amo ni siya ang kaliwat sa babayi sa chapter 12 sa Revelation nga mga katawhan. Nga ining katawhan ginatipan ini ni Kristo hasta gid sa aton nga panahon. Karon kun aton paggabasahon ang Galacia, na magabasa na kita Galacia before kita magatakop mga kabyanan. Ang hambal diri sa Galacia, no? Okay, ang Galacia chapter 3, no? Dali lang gid, no? Amo ni ang aton nga ikalipay, no? Hindi kita yakabahin sa kaluwasan, no? Ang mga Israel nga may kaluwasan dapat ya. Pero tungod sini, no? Ari basahon ta na 3:29 basahon ta, no? Tungod sini, maging kabahin na kita hambal diri. Tanan kamo, ambal din sa verse 26 kita ma-start, no? Para lawig gid. Tanan kamo nga mga anak sang Dios tungod sa inyo pagtuo kay Kristo Hesus, kay ginbautisuhan kamo sa inyo paghiusa kay Kristo, kon ang mga bayo isuksok na ninyo, kung sa mga bayo isuksok na niyo si Kristo, no? Kanami sa ning version nga lain ini nga version akong gamit mga kabyanan. Karon palariho na lang ang mga Hudyo kag ang mga hindi Hudyo, ang mga ulipon kag hindi ulipon, ang mga lalaki, ang mga babayi, kita tanan palariho na lang tungod kita ara na kay Kristo, no? Kag tungod nga kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat na kamo ni Abraham, kag kun ano ang promesa sang Dios kay Abraham, mabaton man ninyo. Muna tungod nga nagtuo kita kay Kristo, kaliwat na kita kay Abraham, muna nga pwede kita yung maluwas. Ang promesa sang Dios kuno hambal din sa verse katapusan nga verse 31, no? Ang hambal diri sa 29, kag tungod nga kamo iya na ni Kristo, kaliwat na kamo ni Abraham, kay ang kaliwat ni Abraham amo lang niya ang may kaluwasan. Ti kita may kaluwasan man tungod kay nagtuo na kita kay Kristo. Amo ini nga may ara kita kaluwasan. Nga mo ni galing mga Israel ni, amo ni sila ang God chosen people. Galing ang problema lang sila mga kabyanan, wala nila gintuman niya ang kasuguan. Wala sila yung nagtuman kay Kristo, ay sila yung magpati kay Kristo. Muna nga ginatugyan sila sa Ginoo sa ilang kaaway. Amo ina nga ang katawhan sang Dios, amo ini sila ang mga Hudyo, kag kita mga kabyanan ginsugpon lang kita, ginsumpay lang kita, gingraf lang kita kung sa English pa, no? Ginsugpon lang kita sa ila. Muna nga may ara kita ya kaluwasan tungod kay Kristo. Magatuo kita kay Kristo, mangin kaliwat na kita ni Abraham. Okay? So, thank you very much gid mga kabyanan, kanami isang aton nga pagtuon, no? Nga ang Dios may gugmaon. Wala niya lang gin-focus ang iya pagigugma dito sa God chosen people niya. Kundi kita tanan may kabahin. May kabahin kita sa kaluwasan, kag kabahin kita sa pag-unite dito sa Ginoo sa pag-abot sang second coming. Dalayawon ang Ginoo, kag God bless sa inyo. Sa mga muyo kita before kita magatakop mga kabyanan, no? Okay, sa mga muyo kita, Ginong Dios sa siningation nagapasalamat kami sang imo dako nga gugma nga kabay Ginoo, ikaw ang pakamaayo sa amon espirituhanon, ikaw ang atipan sa amon o Dios. Hindi kami pagpabayai labi na gid ang amon mga radio listeners, ang amon Ginoo nga nagatan-aw sa Facebook, nga ikaw Ginoo ang magabless sa ila, magahikot sa ilang mga tagipusoon kag niyan Ginoo, magabaton sila sang everlasting gospel para Ginoo may ara nga kaluwasan. Dalayawon ang imo ngalan, patawara kami sang amon mga sala, ini ginaampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless, kag bantayan nyo ang aton bugtaw na abyan buwas aga, no? May ara kita nga programa bugtaw na abyan buwas aga.